Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko, dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagsusuri sa buong kabanata ng Josue 1 hanggang 24. Dahil namatay na si Moses, pinili ng Diyos si Josue na kahalili para manguna o maging pinuno sa mga Israelita, upang patuloy na sakupin ang lahat ng lupain sa Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanila. Buhat sa kampo ng Sitem, nagpadala si Josue ng 2 espiya upang magmanman sa Jericho at sila'y tumuloy sa bahay ni Rahab na isang babaeng nagbebenta ng aliw. Dahil sa pagtitiwala at pagsunod ni Rahab sa Diyos nang hindi niya ibinuko ang 2 espiya ng Israel, siya'y kinahabagan ng Diyos at nakaligtas ang buo niyang sambahayan mula sa kapahamakan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa Israel nang patigilin niya ang agos ng Ilog Jordan at ligtas silang nakatawid sa kabilang ibayo. Pagkatapos, pumili si Josue ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi, upang kumuha ng bato para maging tanda o paalala sa lahat ng mga tao at sa susunod na henerasyon sa ginawang himala ng Diyos. Inutusan si Josue ng Diyos na tuliin ang lahat ng mga kalalakihan ng Israel bilang tanda ng walang hanggang tipan kay Yahweh na mula pa sa kanilang ninunong si Abraham. Pinabagsak ang Jericho sa tanging kapangyarihan at lakas ng Diyos. Hiningi niya lamang ang kanilang pagsunod, subalit sa lungsod lamang ng Ai natalo sina Josue, dahil sa ginawang kasalanan ni Achan nang labagin niya ang utos ni Yahweh sa kanila. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sila ba ay naghiganti sa Ai? At sila ba ay nagwagi laban sa kanila? Nabalitaan ng taga-Gibeon ng tungkol kay Yahweh at ang ginawa ng Israel sa Jericho at Ai. Kaya nilinlang nila si Josue upang sila'y maligtas sa paglipol. Nagsanib puwersa ang 5 mga hari upang salakayin ng Gibeon, ngunit sila'y tinalo ng Israel. Tinalo din nila si Haring Jabin na hari ng Hazor, maging ang iba pang mga hari at sinakop ang buong lupain, at itinala ang listahan ng lahat ng mga haring tinalo ng Israel. Matandang-matanda na si Josue, ngunit marami pang mga lupain na hindi pa nila nasasakop. Ibinigay niya kay Caleb ang Hebron ayon sa pangako ng Diyos sa kanya, at napunta kay Josue ang lungsod na kanyang hinihiling. Pinaghati-hati ang lahat ng lupain sa bawat lipi. Tanging ang mga Levita lamang ang hindi niya binigyan ng lupain, ngunit binigyan niya ito ng lungsod at pastulan ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo din sila ng mga lungsod kanlungan, proteksyon sa mga taong nakapatay ng di sinasadya, at altar ni Yahweh sa tabi ng Jordan, katibayan sa susunod na henerasyon na si Yahweh lamang ang kanilang sinasamba at Panginoon. Maraming taon nang lumipas nang bigyan ni Yahweh ng kapayapaan ng Israel. Matandang-matanda na si Josue kaya tinipon niya ang buong Israel, matatanda, mga pinuno ng angkan, mga hukom at mga tagapangasiwa, upang magpaalam at paalalahanan sila sa ginawa ni Yahweh sa Israel at si Yahweh lamang ang kanilang sundin at paglingkuran, ganon din ang ginawa niya sa Shechem. Ano-ano kaya ang gustong ipabatid ng Diyos sa aklat na ito? Unang-una ay ang pagtitiwala at pagsunod. Napakahalaga bilang Kristiyano ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, katulad ni Josue. Dahil sa kanyang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos,
Kaya sila nagtagumpay at natamo ang pangako ng Diyos. Marami sa mga Kristiyano ngayon na hindi nagtatagumpay sa buhay dahil walang pagsunod at pagtitiwala. Dahil hindi talaga nila totoong nakikilala ang Diyos. Dahil kilala ni Josue ang Diyos, kaya siya sumunod at nagtitiwala. Ang totoong nagtitiwala sa Diyos ay ang mga taong sumusunod sa Kanya. Paano tayo magtitiwala at susunod kung di natin kilala ang Diyos? O kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Ibinigay na ng Diyos ang katagumpayan sa atin. Dahil lang din sa ating katigasan ng ulo, kaya tayo napapahamak. Kaya tayo nalilihis sa napakagandang plano ng Diyos sa atin. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi madali. Ngunit meron tayong Diyos na buhay na ating pag-asa sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Sumunod at magtiwala tayo sa Diyos at tayo'y magtatagumpay sa ating mga buhay. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ang lahat. Marami pa tayong kakaharapin na hirap at mga pagsubok. Ngunit huwag tayong matatakot o mababalisa dahil kasama natin ng Diyos. Ang laban ay hindi sa atin, ito ay sa Diyos. Maging katulad tayo ni Josue sa pagiging isang pinuno na namuhay ng may pagpapakumbaba, kahinahunan at kakontentuhan. Hindi na siya naghangad ng maraming lupain o pumili ng magandang lungsod para tirhan o magandang lupa upang tamnan, bagkus pinili niya ang mamuhay ng simpleng pamumuhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, alam ko kami ay mahina at wala kaming kakayahan na magtagumpay sa laban. Kailangan namin ng iyong grasya at lakas upang makapagpatuloy at magtagumpay sa lahat ng laban. Tulungan mo po kaming sumunod at magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at sa aming buong buhay. Dalangin ko din po ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa na hindi maging sugapa sa kayamanan at kapangyarihan, naway maging katulad sila ni Josue, na mamuno ng may pagpapakumbaba, kakontentuhan, kahinahunan, at higit sa lahat, may pagtitiwala at pagsunod sa iyong pangalan. Ito'y dalangin namin sa napakamakapangyarihan mong pangalan, Hesukristo na aming Diyos. Amen. Samahan niyo ako sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.